Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid HTV positive. Just call me Jelly. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay katunayan, ilang buwan ko pong pinag-iisipan kung isi-share ko ba. Gusto ko naman po talagang magbahagi sa inyo, kaso dahil sa dami ng gawain ay hindi po ako makahanap ng tamang oras para magsulat at pasalamat na lamang dahil sa nagdaang Holy Week. Iisa rin po ang tagpuan nito. Yung dati at ngayon pong bahay ni na Lola sa side ng mama ko sa Camarines Norte. Pagsasama-samahin ko na lamang po Sir Red lahat ng experiences sa kwentong ito na binubuo ng kwento ni Mama na naranasan nila nung mga bata pa sila at isasali ko na rin po yung sa akin. Sa bahay po kasi nilang iyon, hindi na lingid sa aming kaalaman ang paniniwala nila na merong nagbabantay lagi sa kanila rito. Ito rin po kasi ang sabi ng isang espiritista o albularyo at iisa lamang ang findings nila sa tuwing ipinapabless o ipinapatingin yung bahay. Ang sabi may mga nilalang daw na hindi natin nakikita doon. Hindi nga lang po sigurado kung kaluluwa or kung anong elemento ang mga sinasabing bantay na iyon, pero sa pakiramdam ko po, parang magkahalo sila. Base sa mga kwento nila at karanasan, parang iba-iba kasi. Hindi nagtutugma at hindi rin nag-iisa ang nakikita nila doon. Sa dami nga nito, hindi nila maiwasang hindi maniwala sa sinasabing iyon ng mga espiritista. Ang unang kwento ay karanasan ng isa kong tito at lola habang nanonood daw po sila ng telebisyon isang gabi sa loob ng kanilang bahay. Nung araw po kasi, magpasahanggang sa kasalukuyan, yung lugar pong iyon na tinitirhan nila mama at ng kanyang pamilya ay masasabing tila palagi na lang may sinasampay. Araw-araw ba naman po kasi silang naglalaba? Lalo at nung mga panahong iyon ay nag-aaral pa po si mama at 7 pa ang kanyang kapatid at talagang grabe ang gastos daw nila sa labahin dahil sa mga isinusuot nga nilang uniforme at gayon na rin sa pambahay na damit. Nung gabing iyon, Sir Red, hindi ko na po matandaan ang pinaka-eksaktong detalye. Pero ang natitira sa alaala ko mula sa kwento ni Mama, dahil nga daw gabi, inutusan na ni Lola ang isa kong tito na ipasok na yung naiwang uniformeng nakasampay sa labas ng bahay. Ito naman pong tito kong ito ay hindi daw sumunod kaya't inulit ng lola ko ang utos at sa pagkakataong iyon, sumagot daw si tito ng, "Ma, inilaog ko na subag-o pa." O kung sa Tagalog, sinabi niya na ipinasok na raw po niya ang uniforme niya kani-kanina pa. Nagtaka na lamang daw si lola ko dahil talagang may nakikita pa siyang nakasampay sa labas na kulay puti na bagay sa tingin niya'y uniforme ng tito ko. Pero nung makita po ng lola ko, natama po si tito at ipinasok na nga niya sa loob ng bahay ang uniforme. Doon na po nagulat si lola lalo at nang ma-realize niyang wala naman na siyang iba palang sinampay na nakikita doon bukod sa kulay puti na damit. Hindi uniformeng puti ang nakita niya sa labas kundi iba. Maaaring suot ng nilalang o yung isang nilalang mismo na lumulutang ang nagpakita kay Lola.
Ang pangalawa naman pong kwento ay konektado sa nauna pong story in a way na may inuutos rin po si Lola noon sa magkakapatid nila mama. Ito po'y naganap sa dati pa rin pong bahay ni na mama. Ito rin yung same exact location kung saan naganap yung unang story. Nung oras daw na iyon, hindi ko sigurado kung umaga o gabi na ito, pero inutusan na naman daw sila ni Lola na takpan yung kaldero sa may kusina dahil nakabukas. Wala pong sumunod noon sa kanila kahit ilang ulit na pong sinesermonan at nag-uutos si Lola. Pero nagulat na lamang ang lahat nang makitang may takip ang kaldero kahit alam po nila na wala namang kahit sino sa kanilang magkakapatid ang nagtungo sa kusina at sinunod ang utos ni Lola. Sa isip ko nga po, baka napikon na ang kung sino mang gumawa nun at naiinis na rin sa pagsigaw-sigaw ni Lola ng paulit-ulit, kaya yung nilalang na hindi nakikita na lang ang gumawa. Ito naman pong pangatlong karanasan. Sa parehong lugar o tirahan pa rin po ni na mama. Noong panahong ito, sa lahat ng kabahayang nakatayo sa gitna ng kabukiran sa lugar nila, sila lamang po ang merong TV sa loob ng bahay. Kaya naman mapaumaga o gabi, tuwing nanonood si na mama ay marami daw pong kapitbahay ang nakikinood ng TV sa kanila, which is okay lamang daw po sa pamilya dahil gano'n naman po talaga sila sa kanilang lugar. As in nagtutulungan at nagbibigayan talaga. Hindi katulad ng mga kapitbahay po namin sa kasalukuyan. But anyway, isang gabi po nun at as usual, habang nanonood si na mama, ay marami daw pong nakikinood sa labas ng mga kapitbahay. May isa nga pong kapitbahay noon si na mama na talagang nasa loob na ng bahay daw nila, prenteng nakaupo at nakikinood pa. Yung pwesto po niya sa bintana at yung kamay o braso niya ay nakapatong doon habang yung ibang parte ng braso niya ay nakalabas naman daw sa bintana. So bali po mula sa loob, nakapatong yung braso niya papalabas ng bintana. Wala naman pong naramdaman yung kapitbahay po nilang iyon ng anumang kakaiba, kaya patuloy at enjoy na enjoy daw siya sa panonood. Pero nagulat na lamang sila. Kinaumagahan ay may nakita daw silang parang mga maliliit na mga kurot sa braso nung kapitbahay nilang iyon. Marami yung kurot na iyon. Tinanong ko nga si mama na kung sigurado ba silang kurot iyon dahil baka kinagatan lamang ng lamok. Itinanggi ni mama at sinabi na imposible naman daw dahil iba ang kurot sa pantal na dala ng kagat ng kahit na anong insekto. Yun po kasi talagang kita ang baon ng parang mga kuko sa braso ng kapitbahay ni na mama at yung ibang pangay nagpantal ng kulay pula. Nung inalala po nila kung ano ang nangyari, doon nila na-realize ang naging pwesto ng kapitbahay nilang iyon. Nung tinanong naman daw nila ang kapitbahay nila kung may naramdaman ba siyang kumukurot-kurot, wala naman daw, kaya gayon na lamang ang labis na pagtataka nila. Sabi ng mga matatanda, baka raw nagalit ang kung ano o kung sinong nilalang ang nasa labas ng bahay na maaaring nakikinood rin o pwesto niya ang bintanang iyon na kung saan natatakpan ng braso ng kapitbahay ni na mama yung TV at lugar niya. Hindi lamang po ito yung unang beses, Sir Red, na meron pong insidente ng parehong pagkurot sa mga taong nasa loob ng dati nilang bahay. By this time ay karanasan ng pinsan ni na mama at kanyang asawa habang sila po ay magkayakap sa higaan at patulog na. Bilang mag-asawa,
Yung pagkayakap po nila sa isa't isa nung time na iyon ay yung tipikal na isang buong kamay o yung braso ng pinsan po ni na mama ay talagang yakap na yakap sa kanyang asawa. Tahimik lang po sila ng mga oras na iyon nang biglang magreklamo yung asawa ng pinsan ni mama at nagalit pa dahil sa naramdaman niyang pagkurot na ginawa ng pinsan ni mama sa kanyang likod. Itinanggi naman iyon ng pinsan ni mama. Naulit po ng ilang beses ang nasabing pagkurot at ganun pa rin. Todo reklamo ang kanyang asawa pero todo deny din ang kanyang partner dahil hindi naman talaga siya. Sa huling pagkakataon nang mapuno na yung asawa, ay napuno na rin yung pinsan ni mama at dahil doon, iniharap at ipinakita ng pinsan ni mama sa kanyang asawa ang dalawa niyang kamay bilang patunay na hindi siya nangungurot. Nagulat po ang kanyang asawa lalo at noong ipinakita ng pinsan ni mama yung pareho at dalawa niyang kamay ay sabay na may kumurot ulit sa gawing likuran. Nang hilakbot po talaga sila ng mga oras na iyon at doon napatunayan na meron talaga silang ibang kasama sa loob ng bahay. Ayon pa nga kina mama, nung malaman nila ang karanasang ito ng kanilang pinsan, nasabi nila sa kanila na hindi lang sila ang nakaranas ng ganoon sapagkat kahit nga yung mga napapabisita lamang po sa bahay ay pareho din ang kwento ng nararanasan o yung nararamdamang kurot. Para nga daw pong ipinararamdam sa kanila yung kung tawagin ay namamahay na karaniwang nararanasan ng mga bago pa lamang na bisita sa isang partikular na lugar. Sa huling kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang kwentong ikinakilabot ko sa lahat ng kwento ni mama. Bilang sina mama nga po ay 8 magkakapatid na kasama siya, sanay po sila noon na sa terrace ng bahay nila sila natutulog ng sama-sama. Isang gabi nga daw, mula sa isang kwarto kung saan natutulog yung lolo at lola ko, lumabas po si lola at nakita naman sila na natutulog. Nung time na iyon, nakita daw ng lola ko na lahat nga sila'y nakahiga ng patagilid at nakaharap. Lahat sila daw ay ganito, nakaharap sa iisang side ng terrace. Bali kung nakahiga nga daw po yung mama ko, paharap sa left side niya. Ganon din yung iba niyang mga kapatid. Sa pangalawang beses na lumabas ulit yung lola ko galing sa kwarto nila, mula doon sa left side, nakita ng lola ko na lahat naman daw sila ay nakahiga naman ng paharap sa kanilang right side. Kung iisipin lamang daw, wala naman silang nakikitang mali dahil natutulog lang naman sila ng sama-sama at mahimbing. Pero iyon ang akala ni lola at siya ring akala ko habang ikinikwento ni mama ito sa akin. Sa pangatlong pagkakataon daw, lumabas ang lola ko mula sa kwarto at tinignan naman sila na natutulog. Lahat silang magkakapatid ay nakapwesto na naman sa gilid ng terrace at walang nakahiga sa gitna. Para pong bumuo sila ng square na shape sa buong terrace gamit ang sarili nilang mga katawan. Kinabahan ang lola ko dahil alam niya na sa 3 magkakaibang pwesto nila mama, mahimbing sila noong natutulog dahil malalim na rin ang gabi at imposibleng magawa nila ang ganitong sabay-sabay na magpalipat-lipat ng pwesto habang tulog. Kinaumagahan, ikwento daw sa kanila ang nangyari kina mama. Nakumpirma ni lola na hindi talaga sila gising ng mga oras na iyon. Sa lahat nga po ng naibahagi ni mama sa akin,
Talagang kahit ngayon habang tinatype ko ito ay kinikilabutan ako. Nai-imagine ko kasi kung halimbawa nasa ganoong sitwasyon na sabay-sabay silang nagpapalit ng pwesto sa pagtulog habang tulog. Nung kwento nga ni Lola ang tagpong iyon, doon nila napagtanto na maaari ay napapaglaruan lamang silang lahat ng kung anong elemento. Silang magkakapatid at maging ang lola ko. Pasensya na po Sir Red kung medyo naguguluhan ng ibang mga tigapakinig ninyo sa paraan ng aking pagkikwento. Marami pa po akong nais isunod at next time po pag nakahanap na naman ako ng oras, isusulat ko ang mga ito. Yaman din lang request ng inyong admin na pagsama-samahin na at gawing compilation ang mga karanasang nakakahilakbot. Maraming salamat sa pagbabasa at pakikinig. Gusto ko lamang pong ipaabot sa inyo na talagang simula nang kayo po ay natuklasan ko, naging araw-araw ko na pong habit ang pakikinig sa inyo. Although limot ko na po kung kailan ako nagsimulang makinig, pero sigurado ako na isa ako sa mga pinakamatatagal na. Sa katunayan, nahawa lang talaga ako ng mama ko sa narinig ko lang po noon na isang beses na nakikinig sa horror stories ninyo at bilang isang nilalang na mahilig sa mga ganitong klaseng genre, inalam ko po kung ano ang pangalan ng channel ninyo at eto nga, hanggang ngayon, solid HTV positive listener po ninyo ako. Once again, more power and more stories to tell.